Tinuruan po na iba't ibang klase ng self-defense ang mahigit 40 wes buong taon gagawin ang nasabing security training. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Mula sa tamang distansya sa pagtayo sa harap ng kalaban, hanggang sa pagdisarma sa dala nitong kutsilyo o baril. Ito ang mga itinurok sa mahigit 40 judge mula Region 1 hanggang 3 na dumalo sa taunang security training ng Philippine Judicial Academy sa Tagaytay. Buong taon gagawin ang training para sa lahat ng mga huwes sa buong bansa. Enjoy na enjoy man ang mga judge sa ginawang training, alam nilang mahalagang matutunan ito para maprotektahan nila ang kanilang sarili. Somehow we expect na magiging more security conscious sila, and some of that will be deterrent dun sa attacks on their life. Sa datos ng Office of the Court Administrator ng Korte Suprema, umabot na sa 25 ang bilang ng mga napatay na judge sa nakalipas na 5 taon. Ang mga insidenteng ito may kinalaman sa mga sensitibo nilang kasong hinahawakan. Nasa 5 hanggang 6 naman ang naitalang karahasan sa loob mismo ng mga courtroom. Kabilang na dyan ang pamamaril sa isang korte sa Cebu RTC kamakailan na ikinamatay ng isang doktor, abogado nito at ikinasugat ng isang piskal. Kaya suhestyon ng isang huwes, ibalik na sana mga bailiff sa bawat courtroom tulad daw noon. Bailiff is the one who is there during the court trial at the door, and then not frisking but looking at the people who comes inside the courtroom, just observing the armed, whether the people coming in and out are armed or not. Tiniyak ng Korte Suprema na nire-review na nila ang mga polisiya sa seguridad para mas maging ligtas. Hindi lang ang mga huwes at court employees, kundi pati mga ordinaryong taong nagpupunta sa mga korte. Sa ngayon, may mga civil security unit naman ng mga korte at Hall of Justice sa bansa. Ang ilan, may police detachment pa mula sa lokal na pamahalaan. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.